Tako, eto mga babayan, no? VP Sara Duterte, mai-impeach na nga ba dahil nagsalita na po ang Kongreso, mga babayan, at mukhang tutuluyan na po etong si Sara Duterte dahil posible daw po no, na lumagpas ng halos 200 mga babayan na kongresista ang boboto po sa impeachment ni Sara Duterte sa Lunes. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutout sa rin sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. At eto, mga babayan, bad news kay Sara Duterte. No, lalong-lalo na sa Lunes, magkakaalaman na. Tutuluyan na ba etong si Sara Duterte ng Kongreso, mga babayan? No, dahil ayon po sa balita ay lumagpas daw po sa posible pong lumagpas sa 200 kongresista, mga babayan. No, maboboto po para ma-impeach etong si Sara Duterte. Mukhang nagalit na ang Kongreso, mga babayan, dito kay Sara, no? Okay, so yun yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, no, wag na natin patagalin yan. Umpisahan na natin. Let's go. Posibleng makakuha ng hanggang 200 boto sa Kamara grabe, pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Personally, no, I'm inclined to agree with Tiwala si Tingog Party List Congressman Jude Asidre na mas maraming kongresista ang nakumbinsing suportahan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malaki aniyang pagkakaiba na naging proseso ngayon dahil mismong mga mambabatas ang nakasaksi at nakasuri sa mga ebidensya. But this time, we had everything in full session, in full committee hearing, and the members themselves, kasi kahit hindi ka member ng committee, nandun ka naman na you were monitoring and everyone was able to see. In fact, after the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami yung, kumbaga kung meron pa nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Posible pa nga ayon kay Asidre na umabot hanggang 215 ang makalap na boto. Sabi pa ni Asidre na sa loob ng party list block, We had a chance to even invite the Makabayan block to also present their appreciation of the evidence. And it was a quite an engaging discussion. And as a result, around at the moment, I think the count is at 47 if I'm not mistaken. umaasa si Asidre na kapag naipasa na ng Kamara ang Articles of Impeachment, But syempre, we appeal to the Senate to keep an open mind, to keep politics away. Although we know this is a political exercise, but I hope in the end, what would be given greater weight and credence would be the evidence at hand. dagdag pa niya, umaasa ang publiko na matutuloy ang impeachment trial. Sana ho ay hayaan nating magtuloy-tuloy ang proseso. Sana magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng trial at maihilad ang ebidensya. Kasi sa totoo lang ho, pagkakataon din naman ho ito sa ating Vice Presidente na sugutin at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Okay, so ito pa mga babayan ang karagdagang balita po, no? Kaugnay ng impeachment ni Sara Duterte. Tuloy natin. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin? Well, alam ko rin mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang Pangulo. Ayan na, mga kababayan, mai-impeach po. No? Ang pangalawang Pangulo, mga kababayan, sa Lunes, ayan na, mai-impeach na. No, si Sara Duterte, grabe naman, pinagtulungan, no, nagkaisa ang Kongreso, mga kababayan. I-impeach na si Sara Duterte, yari na, tatanggalin na sa pwesto yan. Sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong Kongreso. Yung nakaraan binabagay. impeach siya. Tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Yan. Meron na po tayong bilang na around 215. Nako, Kapag- 215 na. Ha?
Grabe mga babayan, 215 na. Lagpas na yan sa kalahati. Sobra-sobra. Sobra-sobra na. Yun yung sinasabi sa inyo mga babayan. No? Dadami pa ang boboto niyan mula sa Lunes mga babayan. Diyan sa bilang na yan, sigurado po. No? Na mas dadami pa ang boboto para ma-impeach si Sara. Ilan na lang po yung matitira dyan na hindi boboto. No? Yung mga kakampi nila dyan sa Kongreso, mga babayan, hindi ho boboto yan. Pero sigurado, mas marami po ang boboto na ma-impeach etong si Sara Duterte. Dahil yan po yun dapat. No? Yan po dapat yung trabaho ng Kongreso. No? I-impeach po etong si Sara Duterte. Iakit na sa Senado yan. Antay po nito yung bilang nung nakaraang pong taon. At ito po ay lagpas ng 2/3 Oh, lagpas majority na. ng kabuuan po ng Kongreso. Nako, lagpas na mga babayan. Madami nang bumoto para i-impeach si Sara. Ayan na. Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress Oh. at saka ngayong 20th Congress. Ayan. Tama po yun. So, unprecedented po yun, historic po. Ito pong mangyayari po sa darating pong Lunes. Grabe. Hindi naman to world record. Historical yan mga babayan. No, dalawang beses. Dalawang beses nagkaisa Kongreso. Imagine ni, dalawang beses i-impeach si Sara ng Congress. Sakit sa ulo niyan. Aray ko. Sara. Record. Hindi, world record siguro. Dalawang impeachment, Oo. same numbers ng mga nag-impeach. Pwede. 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Di ba? Pero kung Well, hindi Mhm. hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho para madagdagan pa ho yung bilang. Oh. So, tingin ko lagpas sa 215 po ito nga magiging huling tala nung pong boto sa araw po na yun. So linawin natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon. Tingin ko wala nang malalagas to. So, Ayan. antayin na lang ho natin pagdating po ng Lunes. Yan, world record si Sara. Grabe, world record. Imagine ninyo yun. World record po, no, si Sara Duterte sa impeachment. World record sa dami, no, ng kongresistang bumoto sa impeachment ni Sara. At not once, but twice, mga babayan. Twice po, i-impeach si Sara ng Kongreso, mga kababayan. Ha? Doon ho sa huling tala ng mga boto sa araw po. Alright, sige. Fast forward tayo. Ano tawag dito? Kumbaga, intabag na yan di ba? So, ang schedule yan pagsampa sa Senado, kailan? Siyempre, una sa lahat, magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ang ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jerry Luistro. Magkakaroon po ng talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So, pagkatapos po nun, ay magka-transmit na po sa Senado. Kung kaya pong mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day. But within the week, tiyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng panel of 11-person prosecution team. At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors. Doon po, pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong Kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po talaga din yun in due time. For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecution dyan sa Kamara. Well, may binabanggit naman na po si Congresswoman Luistro, no? Na unang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan ng po panel of prosecutors po natin. Automatic ba na yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatay yung lead prosecutor? Hindi naman ho automatic yun, pero tingin ko naman ho, it will be the Justice Chair, Jerry Luistro, who will head po the prosecution panel. Yung mga private prosecutor, ano yan?
May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel? Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law officers, no? Na nakakausap po tayo na willing po tumulong, no, sa ating pong proseso. So, we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected. Kasi po nung huling pagkakataon, nung 19th Congress, hindi po naisa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. Oo. Meron na eh. Actually, Yung 11 lang na Oo, yung 11 lang. Actually, nag-meeting nga sila eh. Kung di ako Oo. nagkakamali tuwing Thursday. Oo. Tapos biglang pumutok yung ano. Oo, tapos nagkaroon ng Supreme Court decision kaya hindi natuloy. Ngayon po ba mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution? Baka maunahan na naman, ganun ba? Hindi naman siguro. Malalaman naman po natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talagang tumulong po, no, doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. No, so, in due time, makikilala naman din po natin sila lahat. Alright. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitiw na lang o bitawan na lang ni BP Sara yung kanyang posisyon. After all, sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang Vice President. Paano kung sakali magkaroon ng ganong senaryo, Kong Terry? Well, yung po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial. No? Mhm. So, I think yan po yung isa sa mga titignan ho natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court. No? Mhm. Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay na yan. And we will submit kung No. paano man ho nila yan gagawin. Pwede bang magbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification? Again, katulad na binagit ko kanina, debate po yan. No? So ultimately, yung pong Senado po yung magpapasya. Pagka sumalang na sa kanila, yung pong trial. No? Kung magagabitiw man po ang pangalawang Pangulo habang may trial po tayo, magtutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No? But we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that. Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court? Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung ang mapagpasya. Dahil sila ho yung korte. Di ba? Okay. So, we will leave it to them. We will try to, of course, present a case na dapat magtuloy. Pero kung ano't ano man, sila ho yung magpapasya dyan po sa bagay na yan. Kasi sa dulo-dulo, pwedeng hayaan lang ng kampo ni VP Sara na umakyat, ma-transmit sa Senado yung impeachment complaints. Tapos kapag nagsimula na o nag-convene na itong impeachment court, pwede siyang magbitiw sa Ay, teka, pwesto. teka. Oo. Ang isang argumento kasi, pwede niyang gawin yon prior na sumampay yung Sa impeachment sa court. impeachment court. Oo. Pag nagsimula nag-initiate na yung impeachment court, pwede pa kaya yung ganon? Hindi. Wala naman po ipigil sa Pangulo magbitiw at whichever stage. Whether Okay. before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado na mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So, I think we will worry about that as soon as we get to that point. Kasi nga, yung mga naiisip na mga netizens, Kuyang at Kong Terry, baka mamaya kapag nandun na sa Senado, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema. Yes. Na, kapag nagbitiw na ako, ba't yung pa tinutuloy yung impeachment laban sa akin? Walang problema yan. We will, I think as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no, we will worry about that when we reach that point. Pero kasama yan sa ikinoconsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel. Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today. No? Pero
obviously the focus of the House Committee on Justice and the House itself Oo. is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote kasi yan naman po talaga yung inaantabayanan po ng mga kababayan po nating maganap na sa mga darating po mga araw. Eh, yun na nga. At yung pagbobotohan doon. Kasi kahapon, di ba, natatanda, no? Naitanong natin kay Senator Trillanes Oo. kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung Boboto. Tsaka kung paano boboto. principled at saka transactional Oo. judges sa Senado. Oo, bagamat di niya Yung- pinangalanan. Hindi niya pinangalanan. Ang unprincipled 5. Oo. Yung Transaction, principled yung principled. ay parang 10 yata ang binanggit niya. Oo. The rest, yun daw yung mga Transactional. transactional Na pwedeng magbago ng isip. Oo. Ipinag-iisipan na ba yun as Oo. early as now, Kong Terry? Ano po hindi umalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala, no? Dahil ang mahalaga ho sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Court pagka ho nag-transmit na yung po lahat ng grounds and with all of the evidence, no? Para makumbinsi po yung 2/3 ng atin pong mga senador na dapat ho makonvict atin pong pangalawang pangulo. One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments mga ilang amendments, mga minor naman siguro. Wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebatehan sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa. Ayan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa atin pong pangalawang pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. At pagka ho, yan po yung naaprubahan sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa atin pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court. Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara? Kasama po yan doon sa mga rekisito. Dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo. Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya? Tingin ko naman hindi naman ho masyadong problema yun. Dahil paglapag naman ho doon sa opisina, rin-receive naman po ng OVP. Yung lahat po ng mga correspondences po. Okay, kasi Mula sa House Committee on Justice at mula po sa House itself. kasi may mga pagkakataon, 'di ba? Yung mga staff hindi kami tatanggap niyan, 'di ba? Yung Ayaw mga ganyan, tanggapin. ayaw tanggapin. Baka mamaya Hindi ba ganyan yung nangyari nung una? sa Congress, 'di ba? Mm. Yung impeachment nagkaroon ng issue kay Secgen Garafil dahil sa hindi tinanggap nung kanyang opisina dahil nasa Taiwan si Secgen Garafil, 'di ba? During that time. Baka yung napaka-small details na yun maging technical pa. At tingin ko naman ho, hindi ho yun naging kalagayan Okay. dito po sa pagbibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap. Dito po articles of impeachment. Okay, kasi 'di ba isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung yung isinasakdal, 'di ba? 'Yun ang isang naging utos ng Ng Korte ng Suprema. Korte Suprema, 'di ba? Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung Kongreso ngayon. In each and every stage of the process, binibigyan ho natin ng kopya ang atin pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirements as stated by the Supreme Court. So ano pa pong bukod dun sa botohan sa Lunes, kung matutuloy nga o hindi, pero sabi nyo nga po ay sigurado na kayong meron kayong enough na boto, ano pa pong inaasahan sa Lunes dun mismo sa pagtalakay, sa pagtalakay ng plenaryo dito nga po sa impeachment complaint? Tsaka anong oras? Oo nga po. Aagahan ba yan? Una ba siya sa agenda? O yung usual na oras ng deliberation sa plenary? Masasalang po yan, malamang session time, syempre, no? So, 3 p.m. onwards po, Okay. ang inaasahan po natin, magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberation, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito, with resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na ho yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan.
Pero may ine-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi, kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Jinky Luistro. Hindi, andyan ho yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. No? So, sila naman ho yung magpapasya kung sila po ay tatayo at magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makikipagdebate sa atin po sponsor. Bigyan nyo kami ng picture ng mangyayari. Posible bang tumagal doon? Oo, tsaka magdi-depend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson Opo. ng House Committee on Justice pwedeng makihalubilo rin yung mga members. Inasahan natin magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman siya mag-deputize tingin ko ng mga kasamahan po sa komite para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report. So mahaba-haba pala yung araw hindi lang ni Matatapos ba yan sa Lunes? Oo. Tingin ko naman na matatapos po yan within the day. At we will see kung ano po yung magiging final decision and outcome dito po sa bagay na ito. Pero I think ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote. Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dun sa Kamara, kahit pa paano gagawa ng mga eksena kasi sa para committee, ma-delay. sa committee diba? nga, di ba? Well, yung interpellation naman po, hindi naman ho yan freewheeling, So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So,